Panalo. Pero gigil si Coach Chot. Bakit galit ang TNT head tactician kahit nangunguna? Mga ka-hoops, karamihan sa atin kapag nanalo ang team, masaya. Pero paano kung ang coach mismo ang magsabing, nanalo kami sa scoreboard, pero sa isip ko, talo kami. Ganyan ang nararamdaman na inis ni Coach Chot Reyes matapos manalo ang kanyang TNT tropang Giga sa Terra Firma. Oo, nanalo ang TNT sa overtime, 109-95. At kasama na sila sa nangunguna sa standings na may 5-1 record. Pero para kay Coach Chot, ito ay isang panalo na hindi dapat ipagmalaki. Bakit galit si Coach Chot? Dahil sa unang 3 quarters, kitang-kita ang kawalan ng energy at urgency ng kanyang team. Sabi niya, Terra Firma completely outplayed us. At hindi ito ang unang pagkakataon. Ito na ang pangalawang sunod na laro na kailangan pa nilang umabot ng overtime at bumawi mula sa malaking lamang ng kalaban. Isang nakakabahalang pattern para sa isang team na nangunguna sa liga. Kung hindi lang dahil sa 2 player, baka natalo ang TNT. Una, ang 43 anyos na Kelly Williams. Siya ang naging bayani at nag-bail out sa kupunan. Pangalawa, si Gio Halalon. Ang kanyang aggressiveness sa depensa ay nagresulta sa kanyang ika-500 career steal at siya na ngayon ang ika-36 na player sa PBA history na nakamit niyan. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam niyo ba na sa pagkuha ng kanyang ika-500 na steal, sumali na si Gio Halalon sa isang napaka-exclusive na club sa PBA? Oo, isa na siya sa mga greatest thieves sa kasaysayan ng liga. Isang malaking karangalan para sa isang player na kilala sa kanyang defensive tenacity. Ipinakikita lang nito kung gaano siya kahusay at consistent bilang isang defender sa loob ng maraming taon. At ngayon, paparating na ang pinakamalaking hamon. Ang susunod na kalaban ng TNT ay ang Magnolia Chicken Templados, isang team na kilala sa kanilang superior at precise na depensa. Ito ang kinakatakot ni Coach Chot. Kung magkakaroon ulit sila ng flat start laban sa isang disciplined na team tulad ng Magnolia, baka hindi na sila makahabol pa. Kaya kailangan nilang take a good hard look sa sarili bago ang laban na yun. Narito ang aking analysis mga ka-hoops. Ang galit at frustrasyon ni Coach Chot Reyes ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng isang mahusay na coach na may mataas na standard para sa kanyang team. Hindi siya natutuwa sa panalong nakuha sa pamamagitan ng swerte o individual brilliance lang. Gusto niya ang panalong nanggagaling sa disiplina, consistency at magandang execution mula sa umpisa hanggang katapusan. Para sa kanya, ang mga ganitong klase ng panalo ay mga warning signs na kailangang ayusin bago pa maging huli ang lahat. At sa paparating na laban kontra Magnolia, wala nang palugit. Kaya mga ka-hoops, abangan natin kung magbabago ang TNT sa kanilang susunod na laban. Sa tingin nyo, maayos ba nila ang kanilang mga problema bago harapin ang matinding depensa ng Magnolia? I-comment nyo ang inyong opinyon. Dapat bang matakot ang TNT sa Magnolia? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA updates at game analysis. Better late than never mga ka-hoops!